12 na ng gabi nang unang marinig ni Carlo ang tunog. Parang may hayop na nagkakalkal ng lupa sa likod ng bahay. Hindi niya ito pinansin. Nasa isang maliit na barangay siya sa probinsya at sanay na siya sa mga tunog ng mga aso, pusa, manok at kung ano-anong hayop sa gabi. Pero nang marinig niya ulit iyon, mas malapit na. Binuksan niya ang bintana. Madilim ang likod ng bahay. Tanging ilaw mula sa kusina ang bahagyang tumatama sa bakuran. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya makalimutan. May hayop na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Maliit, pero hindi normal ang katawan. Mahaba ang mga paa nito. Nakayuko ang ulo, halos sumayad sa lupa. At ang mga tainga nito ay nakalaylay na parang sa paniki. Hindi gumagalaw, nakatitig lang sa bahay. Napaatras si Carlo. Isinara niya agad ang bintana. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang lola. Nang marinig ng matanda ang kwento, bigla itong natahimik. Carlo, bakit la? Kapag nakita mo ulit iyon, huminga ng malalim ang matanda. Huwag mong lalapitan. Anong hayop ba yon? Hindi agad sumagot ang kanyang lola. Sigbin. Napatawa si Carlo. Akala niya ay panakot lang iyon. Pero seryoso ang muka ng matanda. Hindi lahat ng nakikita sa gabi hayop. Makalipas ang 3 gabi, narinig ulit ni Carlo ang tunog. Pero ngayon, hindi na sa likod ng bahay. Nasa ilalim na mismo ng kanyang bintana. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya binuksan ang bintana. Tiningnan niya lamang ang pagitan ng kurtina at doon niya nakita ang 2 mapupulang mata. Nakatingala, diretso sa kanya. Napaatras siya. Biglang nawala ang mga mata. Pero ilang segundo lang ang lumipas. May kumatok sa bintana. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi makahinga si Carlo. Walang tao sa labas at ang bintana ay nasa 2nd palapag. Kinabukasan, may napansin silang kakaiba. Nawawala ang mga manok. 1, 2, 3 at bawat umaga may nakikitang bakas sa lupa. Hindi bakas ng aso, hindi rin pusa. Parang may hayop na naglalakad gamit ang mahahabang kuko. Pero kakaiba ang direksyon ng mga paa. Pumasok ang isang matandang kapitbahay. May nakita rin akong ganyan noon. Sabi niya, sigbin talaga. Tumango siya. Kapag may sigbin sa paligid, may sinusundan iyon. Sinusundan? Isang tao. Nanlamig si Carlo. Paano mo malalaman kung ikaw? Tumingin ang matanda sa kanya. Kapag nagsimula kang makarinig ng mga yabag sa bubong, tumigil siya kahit walang tao roon. Nang gabing iyon, hindi natulog si Carlo. 2:00 ng madaling araw, may narinig siya sa bubong. Dahan-dahan, parang may gumagapang. Lumipat ang tunog sa ibabaw ng kanyang kwarto. Napapikit si Carlo. Ayaw niyang tumingin, pero may narinig siyang boses. Mahina, parang boses ng isang matandang babae. Carlo, napadilat siya. Hindi siya gumalaw. Carlo, mas malapit, pero kilala niya ang boses. Boses iyon ng kanyang lola. Walang sumagot. Maya-maya, bang! May bumagsak sa bubong. Kasunod nito ang isang mabigat na kaluskos. At pagkatapos, tahimik. Lumabas si Carlo ng kwarto. Nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa sala. Nanginginig. Ikaw ba yung tumawag sa akin? Umiling ang matanda. Hindi, pero narinig ko boses mo. Napatingin ang lola niya sa kisame.
Huwag kang maniniwala sa boses na maririnig mo ngayong gabi. Biglang may narinig silang yabag sa labas. Pero ang tunog ay hindi papalayo. Papalapit hanggang huminto ito sa harap ng pintuan. Tahimik silang dalawa. Maya-maya may kumatok at isang boses ang nagsalita mula sa labas. Carlo, boses ng kanyang lola. Pero ang tunay na lola niya ay nasa tabi niya, nakatitig kay Carlo at halos pabulong na sinabi, "Huwag mong bubuksan." Lumipas ang ilang minuto. Tumigil ang katok. Akala nila umalis na. Pero nang silipin ni Carlo ang bintana, may nakita siyang anino sa bakuran, nakayuko, mahaba ang mga paa at nakaharap sa bahay. Dahan-dahang itinaas nito ang ulo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Carlo ang mukha nito. Hindi mukha ng aso, hindi mukha ng paniki. Parang pinaghalong tao at hayop. Nakabuka ang bibig at nakangiti. Kinabukasan, wala na ang sigbin. Wala na rin ang mga bakas. Pero simula noon, hindi na muling lumabas ng bahay si Carlo kapag gabi dahil may isang bagay siyang napansin. Tuwing 12:00 ng gabi, may naririnig siyang tunog sa bubong at minsan may naririnig siyang boses sa labas ng bintana. Boses niya mismo, paulit-ulit na bumubulong, "Carlo, buksan mo." At hanggang ngayon, hindi niya alam kung ang sigbin ba ay nasa labas ng bahay o kung matagal na itong nakapasok sa loob.